Well, mga kapupong, muling umusad ang komunikasyon sa pagitan ng Pilipinas at China tungkol sa possibility ng joint oil at gas exploration sa mga karagatang may pinagtatalunang bahagi. Ayon sa mga opisyal mula sa dalawang bansa, nagsimula na ang paunang pag-uusap matapos ang matagal na panahong hindi ito natutuloy. Ang plano na ito ay nakatawag ng pansin mula sa iba't ibang sektor kung saan may ilan na umaasang magdudulot ito ng benepisyo, habang ang iba naman ay nananatiling maingat sa mga maaaring maging epekto nito. Mga kapupong, sinabi ng mga kinatawan ng Department of Energy na ang kasalukuyang usapan ay nasa maagang yugto pa lamang. Wala pa umanong konkretong kasunduan, ngunit layunin ng magkabilang panig na tuklasin kung may posibilidad na makahanap ng pagkakasundo. Sa ngayon, mas nakatuon ang talakayan sa pag-aaral ng mga opsyon at paglalatag ng mga ideya kung paano ito maisasagawa ng naayon sa batas. Well, sa mga oras na patuloy na lumalaki ang pangangailangan ng bansa sa energy, mas naging mahalaga para sa pamahalaan ang paghahanap ng alternatibong mapagkukunan ng supply. Isa sa mga tinitingnang solusyon ay ang mga reserba ng oil at gas sa West Philippine Sea. Gayunpaman, hindi maikakaila na ang lugar na ito ay matagal nang may usapin dahil sa magkakapatong na pag-angkin ng iba't ibang bansa, kabilang ang China. Sa panig ng China, mga kapupong, ipinahayag din ang kahandaan nitong makipagtulungan. Sinabi ng kanilang mga opisyal na ang patuloy na pag-uusap ay mahalaga upang mapanatili ang maayos na relasyon at maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Para sa kanila, ang ganitong uri ng kooperasyon ay maaaring maging daan upang mas mapalalim ang ugnayan ng dalawang bansa. Hindi ito ang unang pagkakataon na sinubukan ng Pilipinas at China na magsagawa ng joint exploration. Sa mga nagdaang taon, mga kapupong, nagkaroon na ng mga kasunduan na nagbigay ng pag-asa noon, ngunit hindi rin nagtagal dahil sa mga hamong legal at isyong politikal. May mga grupo noon na nagsabi na dapat tiyakin na ang ganitong kasunduan ay naaayon sa konstitusyon ng Pilipinas, lalo na sa usapin ng kontrol sa likas na yaman. Anyway, mga kapupong, malinaw ang posisyon ng pamahalaan ng Pilipinas na anumang magiging kasunduan ay kailangang sumunod sa umiiral na batas. Binibigyang halaga ang papel ng mga legal expert upang masigurong protektado ang interes ng bansa. Isa sa mga pangunahing layunin ay mapanatili ang soberanya habang sinisikap na makinabang sa posibleng yaman na matatagpuan sa karagatan. Para sa ilan, mga kapupong, ang muling pagbubukas ng usapan ay indikasyon ng mas balancing approach sa ugnayang panlabas. Sinusubukan ng Pilipinas na panatilihin ang magandang relasyon sa iba't ibang bansa habang pinangangalagaan ang sariling interes. Ang pakikipag-ugnayan sa China sa ganitong usapin ay maaaring bahagi ng mas malawak na estratehiya. Sa kabila nito, hindi rin nawawala ang pag-aalala mula sa ilang sektor. May mga mambabatas at organisasyon na humihiling ng mas malinaw na detalye tungkol sa usapan. Para sa kanila, mahalaga ang transparency upang masiguro na ang anumang hakbang ay hindi makakasama sa bansa. May panawagan din para sa mas malawak na konsultasyon upang marinig ang boses ng publiko. Mga kapupong, may mga naniniwala na dapat ding tingnan ang praktikal na benepisyo ng ganitong hakbang. Sa patuloy na pagtaas ng pangangailangan sa energy, ang pagkakaroon ng sariling mapagkukunan ay makatutulong upang mabawasan ang pag-asa sa inaangkat na supply. Ito rin ay maaaring magbigay ng dagdag na lakas sa ekonomiya ng bansa. Ayon sa ilang analyst, hindi bago ang ganitong uri ng kasunduan sa mga lugar na may magkakapatong na pag-angkin. Sa halip na palalain ng alitan, pinipili ng ibang bansa na magtulungan upang makinabang sa mga likas na yaman. Gayunpaman, nangangailangan ito ng maingat na pag-uusap at malinaw na kasunduan upang maiwasan ang problema sa hinaharap. Malaki ang potensyal ng mga nasabing lugar pagdating sa oil at natural gas. Kung may isa sa katuparan ang exploration, maaaring makatulong ito sa pagpapalakas ng supply ng energy sa Pilipinas. Sa panig naman ng China, ang pakikilahok sa ganitong proyekto ay nagbibigay rin ng oportunidad upang mapalawak ang kanilang impluensya sa rehiyon. Hindi maiiwasan ang mga hamon. Isa sa pinakamahalagang usapin ay kung paano hahatiin ang mga benepisyo at kung paano pamamahalaan ang operasyon. Kailangan ding malinaw ang legal framework na susundin ng magkabilang panig upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Pero mga kapupong, mahalaga rin ang papel ng publiko sa usaping ito. Sa Pilipinas, iba-iba ang pananaw ng mga mamamayan pagdating sa relasyon sa China. May ilan na open sa kooperasyon, habang ang iba ay nananatiling may alinlangan. Dahil dito, mahalaga na maging bukas ang pamahalaan sa pagbibigay ng impormasyon upang mapanatili ang tiwala ng publiko. Patuloy ding binabantayan ng mga tao sa mundo
ang mga ganitong kaganapan. Ang ibang bansa ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pagsunod sa international law at pagpapanatili ng kalayaan sa paglalayag. Bagamat usapin ito ng Pilipinas at China, may epekto rin ito sa mas malawak na rehiyon ng Asia. Mga kapopong sa mga pahayag ng mga opisyal ng Pilipinas, paulit-ulit na binibigyang diin na hindi isusuko ang karapatan ng bansa. Sinabi nila na ang layunin ng kooperasyon ay hindi para isantabi ang soberanya, kundi upang makahanap ng paraan na parehong makikinabang ang dalawang panig. Sa panig naman ng China mga kapupong, ipinapakita rin ang kahandaan nitong makipag-usap ng may respeto at pagkakaunawaan. Umaasa sila na ang patuloy na pag-uusap ay magdudulot ng mas matatag na relasyon sa hinaharap. Sa mga susunod na buwan, inaasahang magpapatuloy ang mga konsultasyon at pag-attend ng mga pagpupulong upang mas mapalalim ang usapan. Hindi inaasahang magiging mabilis ang progreso dahil sa komplikadong kalikasan ng isyu. Gayunpaman, naniniwala ang ilang eksperto na ang patuloy na komunikasyon ay mahalaga upang makamit ang isang maayos na kasunduan. Well mga kapupong, ang muling pagbubukas ng usapan sa pagitan ng Pilipinas at China ay nagpapakita ng isang praktikal na hakbang sa pagharap sa isang sensitibong isyu. Sa halip na manatiling nakatigil, pinipili ng dalawang bansa na subukang maghanap ng solusyon sa pamamagitan ng pag-uusap. Habang nagpapatuloy ang proseso, mananatiling mahalaga ang pagiging maingat, bukas at makabansa sa bawat desisyon. Ang hinaharap ng usapang ito ay nakasalalay sa kakayahan ng dalawang panig na magtulungan ng may respeto at layuning makamit ang isang fair na resulta para sa lahat. Well mga kapupong, patuloy na umiikot ang usapan sa Asia tungkol sa energy at ugnayan ng mga bansa, lalo na pagdating sa China at Pilipinas. Sa mga nakalipas na panahon, mas naging malinaw na parehong bansa ay naghahanap ng praktikal na paraan upang matiyak ang sapat na supply ng energy habang pinapanatili ang maayos na relasyon sa isa't isa. Sa panig ng China, mga kapupong, kapansin-pansin ang malaki nitong hakbang para palakasin ang kanilang oil at gas sector. Naglaan ito ng napakalaking pondo upang palawakin ang exploration at drilling operations sa loob ng kanilang teritoryo. Hindi lang ito simpleng pagpapalawak, kasama rin dito ang paggamit ng makabagong teknolohiya upang mas mapabilis at mas maging epektibo ang pagkuha ng resources. Mga kapopong, sa mga oras na isinusulong ang programang ito, malinaw ang layunin ng China na mabawasan ang pagdepende sa inaangkat na energy. Para sa kanila, mahalaga ang pagkakaroon ng sariling supply upang hindi gaanong maapektuhan ng pagbabago sa pandaigdigang merkado. Ayon sa ilang analyst, ang ganitong hakbang ay hindi lamang tungkol sa ekonomiya, kundi pati na rin sa pangmatagalang seguridad ng bansa. Well mga kapupong, hindi rin maikakaila na kasabay ng pagpapalakas ng kanilang lokal na produksyon ay ang patuloy na paghahanap ng mga bagong mapagkukunan ng energy. Kabilang dito ang mga lugar na mahirap galugarin tulad ng deep sea reserves. Sa tulong ng advanced technology, inaasahan nilang mas mapapalaki pa ang kanilang produksyon sa mga darating na taon. Anyway mga kapupong, ang South China Sea ay nananatiling mahalagang bahagi ng usaping ito. Kilala ang rehiyong ito bilang may potensyal na pinagkukunan ng oil at gas, kaya naman hindi ito nawawala sa usapan ng mga bansa na may interest dito. Dahil dito, nagiging sentro rin ito ng diplomasya sa pagitan ng mga kalapit na bansa. Kamakailan lamang sinabi ng China mga kapupong na open itong muling pag-usapan ang posibilidad ng joint exploration kasama ang Pilipinas. Para sa kanila, may pagkakataon na parehong makinabang ang dalawang bansa kung magkakaroon ng maayos na kasunduan. Gayunpaman, binigyang diin nila na mahalaga ang tiwala at malinaw na layunin mula sa magkabilang panig. At para naman sa Pilipinas mga kapupong, nananatiling mahalaga ang usapin ng energy, lalo na sa patuloy na paglaki ng pangangailangan ng bansa. Sinabi ng mga opisyal na open rin sila sa mga ganitong pag-uusap, ngunit kailangan itong gawin ng may pag-iingat. Mahalaga para sa pamahalaan na maprotektahan ang pambansang interes sa anumang kasunduan. May mga eksperto na naniniwalang makakatulong ang joint exploration sa pagbibigay ng karagdagang resources para sa Pilipinas. Bukod dito, maaari rin nitong mabawasan ang gastos dahil sa posibleng cost-sharing sa mga proyekto. Pero kasabay nito, may paalala rin na dapat maging maingat upang matiyak na patas ang magiging resulta. Dagdag pa rito mga kapopong, sinabi ng pamahalaan na ang anumang kasunduan ay dapat naaayon sa batas ng bansa. Kailangan ding maging bukas sa publiko ang mga detalye upang mapanatili ang tiwala ng mamamayan.
Para sa maraming Pilipino, mahalaga na malinaw kung paano gagamitin at pamamahalaan ang likas na yaman ng bansa. Anyway, mga kapupong, hindi lang nakatuon ang Pilipinas sa isang solusyon. Patuloy nitong pinapalakas ang iba't ibang aspeto ng energy sector, kabilang ang renewable energy at pagpapabuti ng infrastruktura. Layunin nitong magkaroon ng mas matibay na sistema na hindi lang umaasa sa isang pinagkukunan. Sa mga oras na nangyayari ang mga pagbabagong ito, napapansin ng mga taga-Masid na ang ugnayan ng China at Pilipinas ay sumasalamin sa mas malaking larawan sa rehiyon. Maraming bansa ang sinusubukang pagsabayin ang sariling interes at ang pakikipagtulungan sa iba. Ang posibilidad ng muling pag-uusap tungkol sa joint exploration ay itinuturing ng ilan bilang positibong hakbang. Kahit maliit na progreso ay may malaking epekto, lalo na kung makakatulong ito upang mabawasan ang tensyon at mapanatili ang maayos na komunikasyon. Samantala mga kapupong, ang malawakang investment ng China sa kanilang energy sector ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang long-term planning. Hindi lamang ito tungkol sa kasalukuyan, kundi pati na rin sa paghahanda para sa hinaharap. Sa pamamagitan ng patuloy na pagdevelop ng teknolohiya at pagpapalakas ng produksyon, nais nilang maging mas handa sa anumang hamon. Para naman sa Pilipinas mga kapupong, ang sitwasyong ito ay may kaakibat na pagkakataon at responsibilidad. Maaaring makatulong ang karagdagang energy sa pag-unlad ng ekonomiya, ngunit kailangan ding tiyakin na hindi maisasantabi ang karapatan ng bansa. Ito ang patuloy na binibigyang diin ng mga leaders sa kanilang mga pahayag. Hindi rin nawawala ang papel ng publiko sa usaping ito. Maraming mamamayan ang mas naging mapanuri at nais na masigurong tama ang direksyon ng mga desisyon ng pamahalaan. Dahil dito, mas pinapahalagahan ngayon ang transparency at accountability. At habang tinitingnan ang hinaharap, inaasahan na magpapatuloy ang pag-uusap sa pagitan ng dalawang bansa. Maraming detalye ang kailangan pang pag-usapan, tulad ng kung paano hahatiin ang resources at kung anong mga patakaran ang susundin sa operasyon. Kabilang din dito ang pagsunod sa environmental standards upang masigurong ligtas ang mga proyekto. Well, mga kapupong, malinaw na ang energy ay nananatiling mahalagang bahagi ng pag-unlad ng bawat bansa. Ang paraan ng pakikipag-ugnayan ng China at Pilipinas ay maaaring magsilbing halimbawa kung paano haharapin ang ganitong mga usapin sa hinaharap. Sa kabila ng iba't ibang pananaw at hamon, nananatiling open ang pinto para sa kooperasyon. Kung magkakaroon ng sapat na tiwala at maayos na pag-uusap, posibleng makamit ang mga layunin na makikinabang hindi lamang ang dalawang bansa, kundi pati na rin ang mga tao sa mundo.